Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:03. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Huwebes, November 27, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Mactan Cebu International Airport itinanghal bilang Asia's Airport of the Year. Wow! Galing! Sa TDM Travel Trade Excellence Award. Basta, sa Singapore. Dalawang nursing graduates ng West Visayas State University, La Paz, top-notcher sa November 2025 Nurses Licensure Exam. DICT isinabit din sa budget insertion. Opisyal na isinasangkot. Todo tangge sa aligasyon. Attorney Claire Castro itinanggi ang voice recording na nakikipag-usap sa isang bayarang vlogger. Buwelta kay Senator Robin Padilla, huwag magpabiktima sa troll farm. Isa pang dating DPWH official na sangkot sa flood control anomaly sa Mimaropa na aresto ng CIDG. At 2 milyong pisong pabuya na alok sa makapagtuturo sa pumatay sa isang barangay chairman sa Davao del Sur. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Ay, maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya. Mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Ayun. Big winner ang Mactan Cebu International Airport, MCIA, bilang Asia's Airport of the Year. Dapat ganun na lang. Airport of the Year. Yan. Sa 2025 TDM Travel Trade Excellence Awards na ginanap sa Singapore. Ang award ay kumikilala sa SebConnex facility na nagbaba ng domestic to domestic minimum connect time o MCT sa 35 minutes mula sa dating mahigit 1 oras. At ang ibang transfer time sa 60 minuto, isa sa pinakamabilis sa rehiyon. Transfer time, ha? Pinastreamline ng SebConnex sa mga air-to-air transfer sa MCIA na binabawasan ng oras ng koneksyon ng mga domestic at international flights. Ganun sana, no? Ang SebConnex ay isang programa na nag-optimize ng air-to-air transfer sa MCIA na nagtatakda ng bagong benchmark para sa kahusayan sa pagpapatakbo ng paliparan sa bansa. Ang MCIA na may 25 airline partners at halos 80% on-time performance ay nakuha ng Aboitiz Infra Capital noong 2024 matapos bilhin ang stake ng Megawide Construction sa airport sa halagang higit 7 bilyong piso. Saka maganda talaga tong Cebu Airport, kumbachero. Kailan ka ba huling napunta ng Mactan Cebu International Airport? Hindi pa ako napunta dyan, kumbachero. Ganda, kumbachero. Magiging proud ka. Dahil parang, hindi, nakabiyahe na pala ako. Baka hindi pa yan yung bago. Hindi pa yan yung bago. Unang relatively nakapunta ako dyan, barko. Nagbapor ako. Ang ganda ng MCIA, kumbachero. Actually, doon pa lang sa domestic. Yung domestic terminal ng MCIA, makikita mo,
para kang nasa abroad. Ayun. Ultimo yung mga tenants nila dyan, kumbatsero, yung tenants na yung mga food tenants at iba pang mga shops. Ang ganda ng pagkakaayos, kumbatsero. Magiging proud ka talaga. Kaya naman, hindi naman mapapansin yan ng ibang bansa. Kung talagang hindi naman ganun kaganda ang kanilang performance, ano? Tingnan mo, ano yan? Sa Singapore to Singapore, oh. Singapore yung Travel Trade Excellence Awards na to Tingnan mo, Singapore, yung airport Changi nila, napaka... di ba, pinagmamalaki yun ang international side nung MCIA, hindi ko pa nakikita kung batsero. Sigurado, mas maganda yun o maganda rin yun. Pero mga kababayan, nakita nyo na po ba yung Clark International Airport? Ayan, isa pa yan. Yung Clark International Airport, isa pang napakagandang airport na sana ay mas makita at magamit. Kaya lang malayo nga dun sa... Kung sasadyain mo, gawa nung connection na tren, hindi pa tapos. Pag natapos yung tren, yan ang abangan natin. Napakaganda na yan. Pag nakita nyo po mga kababayan, by the way, ang Clark International Airport, ang isa sa mga may-ari niyan, kung di ako nagkakamali, yung Changi. Ganun ba? Oo. Kasama sa mga shareholders yan. Mayroon palang puhunan doon ng Changi. Ayan, oo. Maganda yan. Good news. Yan ang gusto natin. Balita. Good news. At yan sumasalamin. Mother, saan ba yan sumasalamin? Sumasalamin kay Dr. Jessica D. Dr. Jessica D. Yan sumasalamin. Lalong-lalo pat meron silang bubuksang Ideal Vision dyan sa Market Mall. Market? This coming November 29. Ayun. Pang 202nd branch na raw nila. Grabe naman yung Ideal Vision na yan. Mother, alam mo na ha? Yan ay sumasalamin. Yan sa Tagig. Alas 6:10 ng umaga ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, matanang mo, gising na. Namayagpag sa November 2025 Philippine Nurses Licensure Examination ang dalawang nursing graduate ng West Visayas State University, La Paz. Nagtay sa pagiging number 1 sina Joanna Marie Gerardo Acevedo at George Wilson Tan Escordial. Pahaba ng pangalan nitong mga ito. Joanna Marie Gerardo Acevedo at George Wilson Tan Escordial. Pareho ba ng lalaki yan? Hindi ko malaman kung babae. Babae yung isa. Babae, si Joanna Marie ay Gerardo. Si Gerardo, lalaki ito si Gerard. Hindi. Si George Wilson, ito lalaki ito. Ang galing naman itong parehong eskwelahan at Tay. Nagtay sila Parehong ang galing naman. Pareho silang nakakuha ng 93.8 galing %. Galing. Sa resultang inilabas ng Professional Regulation Commission kaninang madaling araw, nasa 40,692 examinees ang nakapasa sa naturang pagsusulit na isinagawa noong November 4 to 5 sa iba't ibang PRC testing centers sa buong bansa. Congratulations sa kina Joanna Marie at George Wilson ng West Visayas State University. Ang West Visayas, edi Iloilo to. Sa La Paz. La Paz. Iloilo. To. Mayong aga to. Mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Hindi lang umano sa DPWH may issue ng budget insertion, kundi maging sa Department of Information and Communications Technology. Sa ulat, Mother, babasahin ba talaga natin to? As in, babasahin natin ang buo. Meron na bang nagsalita ang opisyal ng gobyerno rito? Itong DICT. Promise sige, babasahin ko. Sa ulat ng Bilyonaryo News Channel, bahagi umano ng insertions mafia o pagsisingit ng mga proyekto si DICT Yusek Christine Faye Condes Disagon para makakuha ng kickback. Kaugnay umano ito sa pagiging de facto secretary ni Disagon dahil kadalasan siya ang humahalili kapag wala si DICT Secretary Henry Aguda.
Sa source ng Bilyonaryo News Channel, malapit umano si Disagon kay John Dumantay na naging CEO ng Lancaster Technology and Development Corporation. Naiugnay ang Lancaster ng mga Dumantay sa LDLA Trading na naging joint venture partner ng SunWest Corporation. Ang kumpanyang konektado kay dating Congressman Zaldico sa kontrobersyal na pagbili ng laptop ng DepEd. Sa ulat pa ng Bilyonaryo News Channel, nahigit 10 opisyal at kawanin na rin umano ng DICT. Ulat nila yan hindi sa atin. Binabasa lang natin. Ang napilitang nag-resign o mag-retire dahil sa nasabing kalakaran sa loob ng ahensya. Pinabulaanan naman ni Disagon ang lahat ng aligasyon at iginiit na wala siyang kinabibilangang insertions mafia. Yun. Ito po ay isang balitang hango sa Bilyonaryo News Channel. Sige. Alas 6:14 ang ating oras. Maya pa ba kay kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Itinanggi ni Palace Press Officer Claire Castro na boses niya ang nasa voice recording na nakikipag-usap sa isang paid vlogger. Ito'y makaraang ipresenta ni Senator Robin Padilla sa pagdinig ng Senado ang audio clip na umano'y nag-uugnay kay Castro sa trolls. Iginit ng Palace Press Officer na matagal nang kumalat ang naturang audio clip at hindi siya ang babaeng nagsalita sa recording. Matagal na pala yun. At pinakinggan ko layo Malayo. Hindi naman boses talaga ni Auntie Claire. Kinwestiyon naman ni Castro ang naging hakbang ni Senator Padilla na anya ay nagsusulong ng anti-troll farm bill, ngunit hindi sinusigurong beripikado ang sources ng ipinipresenta niyang materyales. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa at ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lehitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. Ayan. Si Yusek Claire Castro. Sabi siguro ni Claire, hindi ako madam. Oo nga. 6:16 na umaga, isa pang dating opisyal ng DPWH Mimaropa na isinasangkot sa maanumalyang 289 million pesos na flood control project sa Oriental Mindoro ang naaresto ng CIDG. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Alexander Morico, kararating lang ng bansa ni Montrexis sa Tamayo, dating OIC ng Planning and Design Division ng DPWH Mimaropa nang maaresto siya sa NAIA Terminal 3. Napagalamang nasa Jordan si Tamayo nang isyuhan siya ng arrest warrant dahil sa kasong graft at malversation. Git ni Marico, agad silang nagtungo sa NAIA matapos makumpirma na sakay ng isang Emirates Airlines flight si Tamayo pabalik ng Maynila. Sa ngayon, 9 na sa mga akusado sa naturang anomalya ang nasa custody ng pamahalaan. Nagalok ng 2 milyong pisong pabuya ang ilang opisyal kabilang si Vice President Sara Duterte para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa pumatay sa isang kapitan ng barangay sa Digos City, Davao del Sur. Ayon kay Police Captain Sheila May Pansoy, spokesperson ng Davao del Sur Police, 1 milyong pabuya ang pinangako ni VP Sara habang kalahating milyon naman ay magmumula kay Davao del Sur Governor Yvonne Cagas at ang karagdagang kalahating milyon sa pagtukoy sa mastermind. Matatandang pinagbabaril ang kapitan ng barangay 3 de Mayo na si Oscar Dodong Bukol Jr. habang naka-live video sa FB noong Martes ng gabi. Nakunan pa ng video ang pagbagsak ng biktima na duguang humihingi ng tulong habang mabilis namang tumakas ang salarin. Nabatid na bago itinumba si Bukol, nakatanggap pa ito ng death threats dahil sa lantarang pagbatikos sa mga korap na opisyal sa lalawigan. Alas 6:18 na ng umaga, susunod! Tito Boy!
Uy, may tanong pala si Senator Chis Escudero. Aha. Meron daw bang... Ang taong bayan ay nagtatanong. Si Chis Escudero ay isang taong bayan din naman. Bagay. Bahagi naman siya ng taong bayan. Bukod sa pagiging senador. Anong tanong? Ang tanong ni Senator Chis Escudero, sigurado ba kayo sa kasong ipinal laban kay Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico? Ibig sabihin, baka naman final nyo lang yung kaso para lang masabing may na-file. Para may na-file. Yun na nga. Yun nga. Sigurado ba kayo? Tama yung tanong na yan. Ang tanong na yan at iba pang tanong. Sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:19 ng umaga. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:23 na umaga, achi ahya, Mr. Jalamtang, lakyam diapsa hun. Walang pag-aalinlangan. Ang DPWH sa naging rekomendasyon nito katuwang ng Independent Commission for Infrastructure. Nakasuhan sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico. Ito ang binigyan diin ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Senate Plenary Budget Deliberation sa pagtatanong ni Senator Francis Chis Escudero. Binigyan diin ni Dizon, nagdesisyon silang kasuhan sina Romualdez at Co. matapos mapag-aralan ng records ng DPWH, Sunwest Corporation at High Tone Corporation. Di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating Speaker sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta, kahit na sino pa po ang pwedeng maisama. Basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Ang tinig ni former Senate President Chis Escudero at Public Works Secretary Vince Dizon na katulad ko ay paus na din. Talaga, no? Alas 6:24 ang ating oras, pinabulaan na naman ni Secretary Sani Angara ng Department of Education ang mga akusasyon na isinasangkot ang kanyang yumaong ama, ang dating Senador at Senate President Edgardo Angara, sa umano'y network ng budget insertions para sa kickbacks na tinatawag na bilang Angara 5. Gate ng kalihim, walang batayan at hindi kapanipaniwala ang mga akusasyon at sa mga pinangalan ng umano'y sangkot, tanging si dating DepEd Undersecretary Trijiv Olaivar lamang ang nagtrabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno. Gate ni Angara, walang malinaw na lohikal na koneksyon sa pagitan ng lahat ng mga taong inilista bilang mga umano'y bahagi ng nasabing network. Matatanda ang bod kay Olaivar, kabilang din sa umano'y mga miyembro ng Angara 5 ay sina DICT Yusek Faye Condes Desagun, dating Budget Secretary Amina Pangandaman, DBM Yusek Wilford Ong at si Ronald Ang. Mukhang parang may project dito Mukhang may project nga at malakihang project ito. Malaki. Saka bakit naman nadamay pa yung matagal ng yumaong patay, ano? Oo, bakit naman ganun? Ganun ba sila kadesperado? At buhayin pa ang bangkay? Ano?
Ang bihira. Grabe naman itong. Grabing demolition ito kay Secretary Sani Angara. Mukhang si Sani Angara na ang pupuntahan ngayon, ha? Oo. Si Secretary Sani Angara. Talaga. Bakit kaya? Meron bang threatened kay Secretary Sani Angara? Oo, nagtatrabaho lang yung tao, ha? Hindi mo nga mararamdamang meron siyang ambisyon na umangat pa. Kaya nga. Hindi mo mararamdaman. Ang hirap pang hagilapin. Mukhang merong ibang nag-aambisyon para sa kanya. Kaya ngayon pa lang, pina-project na siya. Ganon. Talaga naman. Ay, nako. Ngayon ang hirap pag ikaw ay nagtatrabaho rin sa gobyerno. Totoo hindi, napakahirap talaga. Pero ang ating ito, siguro isang magandang pagkakataon din, Kumbatsero, na nabuksan natin ito. Hindi tayo magtatalo, hindi tayo magdedebate. Gusto nating managot ang lahat ng dapat managot po dito. Kaya lang, kailangan naman maging tama yung mga tao na ating pinagtututuro. Baka nga somehow tayo ay maging parte na rin ng kasama na tayong taga-media doon. No? Kasama na rin yung mga taga-media, mga mamamayan, mga netizens. Mga netizens. Baka naman sa kagustuhan natin, sa galit natin, tawag doon, Kumbatsero, maging indiscriminate na yung pagbaril mo. Kahit sino tamaan. At wala tayong ma-accomplish. Ayun ang problema. Sa dami ng palayo tayo ng palayo sa focus, sa main issue. Kami nga ni Kumbatsero dito, para na kami sirang plaka Ano bang naging mitya ng galit natin dito? Hindi ba yung Ghost Project sa Bulacan? Hanggang ngayon, wala pong nakakasuhan. Di ba? Ang ombudsman na may kinalaman sa Ghost Project sa Bulacan. May Ghost Project po. Klaro, may Ghost Project. At meron pong nagpatotoo. May taga DPWH na umamin. May contractor na umamin. May proponent. Tapos walang nakakasuhan kung saan-saan na tayo tumatakbo ngayon. Ang mas nauna pang nakasuhan yung sa Nauhan. Sa Nauhan. Tinayo, pag kamulat-mulat natin yung sa Nauhan, merong project. May project pa nga yun pinakita ng project may parting sira. May nasira. Pero yung Ghost Project, yung doon tayo galit na galit. Isip-isipin mo 100% ibinulsa. Talaga. Yun Hindi po 20%, hindi 30%, hindi 40%, 100% po ninakaw sa atin. Yung pong mga involved doon, gustong maging state witness at mukhang ikinukonsider. At hindi lang isa. Lahat sila gusto maging state witness. Nanan ko po. Samantala, nanindigan si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr. na malinis ang kanyang konsensya at handa niyang sagutin ang aligasyon laban sa kanya. Ito'y matapos mapasama ang kanyang pangalan sa listahan ng 8 kongresistang inirekomenda ng ICI at ng DPWH na imbestigahan para sa posibleng pagsasampa ng criminal and administrative charges. Kaugnay ito sa bilyon-bilyong pisong infrastructure projects mula 2016 hanggang 2024. Depensa ni Ang sa 3 taon niya sa pagseserbisyo, kailanman ay hindi niya ginamit ang kanyang posisyon para sa sariling interes o para kumita. Hindi rin umano sisirain ng kongresista ang tiwalang ipinagkalob sa kanya ng mga Ilonggo at kumpiyansang malilinis din ang kanyang pangalan kaugnay ng mga aligasyong ito. Pinaiimbestigahan ng palasyo ang umanay 70% buwis na napupunta sa bulsa ng ilang opisyal ng BIR gamit ang letter of authority. Kasunod ito ng revelasyon. Ano? Revelasyon ni Senator J.B. Ejercito na 30% lang mula sa tax collection ang napupunta sa gobyerno dahil sa ibinubulsa ito ng ilang revenue officer at mga regional director ng ahensya. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, dapat lang na imbestigahan ang nasabing issue kahit hindi kaugnay sa flood control project. Nasamsam na mga tauhan ng Bureau of Customs sa pamagitan ng Port of Clark ang nasa 807,000 pesos na halaga ng high-grade marijuana o kush na isinilid sa loob ng Labubu Stuffed Toys. Sa ulot ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, idineklara ang keychains. Labubu. Labubu.
Ano nga yung labubo? Yung ano yung manyika na iba itsura. Oo, tama. Yung kinalokohan na minsan. Kinalokohan nga rin pala ni Helga. Ganun ba? Pati ba si Helga? Idineklara ang key change ang kontrabando na isinilid sa 2 kahon at may timbang na kung ilang gramo. Dumating sa bansa ang parcel galing Hong Kong noong November 15 at dadalhin sana sa Binyan, Laguna. Nadiskubre ito nang sumalang sa X-ray inspection project ng BOC at doon nakita ang kahina-hinalang imahe. Inilabas na ang warrant of seizure and detention laban sa shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hindi marunong ito. May nagturo, may nagkwento sa akin, nakapagpuslit sila, hindi lang ganito Ano? Pera pa nga pera. Alam mo kung anong ginawa nila? Binalot ng carbon paper. Carbon paper, yung pala. Carbon paper. Hindi matatanaw ng X-ray? Hindi raw nakalusot na ilang beses daw nagamit Carbon paper. Hindi ito marunong May na. Ang problema lang kapag tinapatan ng aso. Dahil ito, drugs ito baka iba yun. Baka maamoy ito. Maamoy yan, sigurado yan. Masisinghot yan. Saka marami ng mga bagong gamit si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Hindi uubra yung carbon mo. Pwede siguro, diatabs. Diet. Hindi aamoy ng aso yan. Ganun ba? Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oy, nga pala yung sa mga taga-Barangay Santo Niño, Marikina, mga taga-Barangay Santo Niño, Marikina, ay kung kayo po ay naalimpungatan pa lang, meron pong nakita kayong tall, dark, and handsome. Tall, dark, and handsome na namimigay po ng pera dyan. Meron po namimigay ng pera. Makikita nyo po ang crew cab ng DZRH at may kasama po siyang 2 dancer, no? May kasama 2 dancer na ubod ng tigas ng katawan. Mamimigay po sila ng pera. Lakasan nyo na po ang inyong mga radyo para po kayo ay manalo sa ating Pasko Panalo promo at ating word of the day para naman sa chance ang manalo ng mini component ay paos. Ayan. Ang word of the day natin ay paos. Oras po natin, achi, aya, Mr. Jalomtang, lakyam, samsahun, 6:33 na umaga, magbabalik po kami. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought to you by ACS Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure ang paghahain ng kasong kriminal at administratibo laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at 7 iba pang contractors na hinihinalang sangkot sa mga maanumalyang infrastructure projects mula 2016 hanggang 2024. Ang mga inireklamong kongresista ay may mga sariling construction firm o ang mga miyembro ng pamilya ay nakakuha ng mga kontrata mula sa DPWH. Ang 7 contractors bukod kay Zaldico ay naharap sa mga kasong plunder, graft, bribery at conflict of interest sa Office of the Ombudsman.
Sa referral ng ICI, iginit nito na ang mga nasabing contractors na kinabibilangan nina Tarlac Representative Noel Rivera at Construction Workers Solidarity Representative Edwin Guardiola ay hindi dapat na nakikibahagi sa private business activities na sumasalungat sa kanilang official duties, hindi dapat maka-impluwensya sa bids and awards at procurement process, at hindi dapat lumalahok o nakikinabang sa mga kontrata ng pamahalaan. Isyu ng bayan ng katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Tingnan mo nga naman, 3 araw na lang. December na. Ang bilis ano bang ng petsa na ngayon? Ang bilis ng panahon 27 na nga 27 na ngayon Tingnan mo nga, kabilis talaga ng sabihin panahon. ay 15 days na lang ay kakanta na ako ng ikakasal ka nga ba? Oo nga pala, meron nga palang ko'y kakasal ka. may kasalan nga palang bahala ka sa buhay mo. Congratulations and best wishes. Congratulations sa sa mga ikakasal dyan. Ako, hindi ako nagkulang sa paalala sa inyo. Are you speaking from experience? Mami Sel. Eto, Mami Sel. Sabi nga ni Boss Alan nung tinatanong ni Marita na hindi ba tayo magpapakasal uli? Sabi niya, one is enough. Yun yung nagkamali na nga ako. Boss Alan, magandang morning. Magandang morning. Panayalinis ng bahay Biro lang natin yon sa mga mag-asawa, no? Ang totoo po nun, pag may nakita naman akong single, halimbawa kahapon nakabidahan ko sa dako ng Newcastle Extension. Newcastle? Si Ate Jane Danting, anak ni Carlos Danting. Yan bang Newcastle, yan ba yung dating White Castle? May kabayo nga doon sa harap Tapos may nakasakay na babaeng nakatupis. Ayun, ako. Hindi nun. White Castle Whiskey. White Castle Whiskey. Kasoji Menes. Oo, sabi ko kay Jane, hoy, mag-asawa ka na. Bakit? 32 pa lang ako Ha? Sabi ko, baka akala mo kako yung 32 ay bata pa. Sa panahon ngayon, ang mga millennials ba yung mga bata ngayon? Yung 32 millennial mga millennials, ganun talaga iba, Gen Z. Lalo na yung mga Gen Z, ayaw talagang mag-asawa ka agad. Kaya mas pinipiling kasama sa bahay mga aso, pusa, mga ganun. Katulad nga nun, Kumbachero, nung nabanggit ko dito kay Binibining Jane Danting, sabi niya, masaya daw siya sa buhay niya. Na siya single. Siya single. Nakakapunta siya. Noong isang araw nga daw, nagbiyahe siyang mag-isa sa Taiwan. Ikaw mag-isa, kako, hindi ba malungkot yun? Meron ganun. Sabi niya, masaya naman ako. May mga nakikilala akong bumibiyahe ng ganun. Nung mag-isa lang, mag-isa. Wala kang sinasabihan na nandito na ako. Papunta na ako sa ganito. Meron ganun, ayaw ng ganun Mayat maya. Yung bawat hakbang, meron ganun. Ay, buksan mo yung video mo. Asang ka? Andito, may ka-meeting. Sige nga, video mo nga. Alam nyo kami ni Kumbachero dito,
ang naging matik na sa amin, ay mag-selfie muna tayo, selfie. Kasi hinahanap ako nung pang-attendance. Pero yun po, sabi nga, kulay ng buhay yun eh. Yan ang kulay ng pagmamahalan, kulay ng pagsasama. Kapag ka walang mga ganon, boring eh. Boring. Actually, ito, meron nga ako nakausap. Yung iba naiinis sa ganon. Parang, ano ba? Duda ka ba? Yung mga ganon. Oo. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala! Naalala ko tuloy yung isang pinayuhan ko. Sabihin mo ganito. Sabihin mo ganito yan. Sabihin mo yan. Ba't pinakikialaman ng cellphone mo? Sabihin mo yan. Ayan. Sinabi niya. Sinabi niya. Ang sagot sa kanya, subukan mo lang. Magandang umaga sa lahat ng mga mag-asawa dyan. Hindi po ba, mga kababayan, yung pong mga mag-asawa, parang, especially yung kaya mo naman kontrol, yung kabisado mo na yung galit ng misis mo. Alam mo na kung paano na inisin yung misis mo. Romy Karandang, nakaka-relate. Kumbaga, kapag ka medyo iba na ang dating, tigil ka na lalaki, tama na yung pangiinis mo sa asawa mo. Concept, kapag ka walang ganon, kumbatsero, pagka walang ganon, parang hahanapin mo din eh. Parang may problema siguro. Bakit hindi ako binubong? Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DCRH. Pero doon sa mga single dyan, totoo yung Jane, totoo yung sinabi ko, iba yung may kasama. Ayan. Iba yung may kasama sa buhay. Yung sabi nga sa kanta growing old with you. Ayan. Grow old with you. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayos ba? Yan ang mga itinuro mo sa akin eh. Nakaka-relate din ba? Nakaka-relate? Sabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kailangan pag galit yung misis mo, wag mong sasabayan. Wag mo sasabayan. Ganun man talaga. Yung iba naman ang ginagawa, inuunahan. Nagagalit-galitan. Hindi ubra sa. Merong ganun eh. Merong ganun. Magsasalubong, kumbachero. Talaga. Magsasalubong. Kaya dapat merong laging magbibigay. Hindi naman laging lalaki. Dapat ganun. Dapat sa babae, ganun din ang ginagawa. Binabati pala natin si Kuya Kenneth Kenneth D. Na napakabait kay Dr. Jessica D. Talaga naman. Napakabait na asawa. At kay Kuya Kurt Yang, na napakabait kay lalo na kay yan. Ate Gina Yang. Lalo na yan. Ipinagtitimpla pa niya lagi ng ng mainit na tsaa. Mainit na tsaa. Umaga, tanghali, gabi. At eto pa, at kay Kuya Edward Hoson, na napakabait kay Ate Ivy Hoson. Kay Ate Ivy. Talagang pagka may picture taking. Picture. Kaya idol natin yan si Kuya Edward Hoson. Ayan. Mamaya, kumusta naman kaya itong si Secretary Henry Aguda? Meron din daw insertion sa DICT. May insertion, di ba? Pagka ba ganitong usapan, kasi daw meron daw siyang babae. Ha? May babae? May babae siya daw sa DICT. Oo. Yun daw ang... yan naman, matinding aligasyon yan. Yun daw ang mitya ng problema dahil may babae daw si Secretary Henry Aguda. Aba. Nako po. Iba yan Nanang ko po. Personal na yan Ba't idinadama yun? Katonying at Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Alas 6:53 ng umaga sa mga tumataya sa wedding dyan. 7 minutes bago mag-7 Meron pa bang wedding? Ang alam ko ay may STL pero wedding din yun.
Pinangalanan lang weteng. Parang banana Q yan, minsan ay turon. Pero hindi pa saging din yun. Hindi pa ba na-online ang weteng? Parang kapag may mga naka-imbento ng online weteng. Tanongin natin kay DICT Secretary Henry Aguda. Secretary, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang good morning ka Jerry, ka Tunying. Nagulat ba kayo doon sa intro namin kanina? May babae daw si Secretary. Alam nyo tuwing ini-interview nyo ako, puro babae yung nai-involved. Wala. Yung araw na to, meron din akong i-greet na babae. Sige nga. Birthday po ng bunso ko, si Stevie. Si Stevie. Si Stevie. Kaya happy birthday po doon sa aking bunso, si Stevie. Ilan taon na? 3. 3 years old. Bunso. Si Bunso. Pandemic baby. Pandemic baby pala ito si Stevie. Angelic pa. Happy birthday, Stevie. Ang binabanggit kong babae ni Secretary Henry Aguda ay hindi isang involved sa illicit affair. Ayan. Hindi po. Kundi isang undersecretary sa DICT na siyang itinuturo ngayon. Ay, teka muna. Ngayon lang ako nakarinig ng babaeng under. Oo nga, medyo iba yata. Iba yata ito. Nalilito na yung mga nakikinig sa atin. Okay, meron ba kayong talagang undersecretary Christine Desagon? Christine Faye Desagon? Opo. Nakoy, maraming salamat po itinawagan niyo ako. Ako hindi nagpapa-interview dyan sa mga intriga na yan, kundi sa mga totoong journalist po. Maganda't malilinaw ko sa mga taong bayan ngayon kung ano yung katotohanan. Huwag natin paniwalaan yung mga fake news. Meron po tayong Undersecretary and Chief of Staff, si Yusek Christine Desagon. Siya po'y galing sa private sector. Bago po ako umupo dito, nakatrabaho ko po siya sa isang private sector. Abogado po yan. Okay. At saka may masters in military yan. Nako, magaling bumaril to siguro. Magaling bumaril yan. Siya po yung aking pinakiusapan. Natulungan ako dito sa departamento noong Marso. Bago po yan nag-private sector, nagsilbi po rin siya sa Philippine Competition Commission. Kaya yung konektadong Pinoy na pinasa namin, isa po yan sa mga naging project niya nung nasa Philippine Competition Commission pa siya. Opo. So, kumbaga, ang background pala nito ay hindi basta-basta. Opo. Ay, hindi po. At saka, kung pwede kong idagdag po, hay din po sa asawa niya. Ang asawa po niya ay si Admiral Ike Desagon. Hindi po siya masyadong na pagpaparinig, Pero kasi kung meron po tayong West Philippine Sea, si Admiral Desagon po ang nagproprotekta ng ating northern borders. Siya po, yung nakabantay doon sa norte. Ay ano po yan, kariretiro lang po yan 2 weeks ago. At siya rin po ang in charge ng modernization ng Navy. Yung mag-asawa na yan, nako, ang paglilingkod ng mag-asawa na yan sa bayan ay hindi mo matatawaran. Ang dinedicate na nila yung buhay nila sa pagsisilbi sa bayan. Tapos ngayon, siya po ay inaakusahan na insertion queen sa DICT. Siya po ang itinuturo na kapag kaya daw po nagkaroon ng insertion, dahil sa kanya pagka daw wala kayo. Ay, nako. So, ito po, ipapaliwanag natin mabuti, kabaliktaran po yan. At ako'y nagsasabi na tahasang paninira yan. Kasi, yan po si Yusek, madami pong pagbabago na na-implement kami. Ngayon yung usapin ng insertion. Nung 2025 budget po, tapos na yan nung dumating kami. Dinatnan na lang po namin yan. Hindi naman niya pwedeng magkaroon ng insertion retroactively. So, wala po siyang kinalaman, wala po rin kaming kinalaman. Nung nakuha namin yung budget, alam na natin may NEP, yung National Expenditure Program. So, sinuri po namin yan. Nung nakita namin, merong amendment or insertion na
suma total mga 3.3 billion. Opo. Meron Malaki po, rin pala. Meron po. Malaki rin. Pero wala pong kinalaman kami dyan dahil dinatnan nyo na nga, sabi nyo. Namin yan eh. So hindi na namin tinanong kung yung 3.3 flood control yan, Secretary? in fairness, nung tinignan namin po yung 3.3, maayos naman yung pagdi-describe ng programa. Pero ito po yung ito naman yung ginawa namin, desisyon. Mababa nga yung utilization ng DICT. Hanggang ngayon nga, nasa 60% pa kami. Uy, matatapos na taon, ha? Matatapos na taon. Pero hahabulin po namin yan. Yung mga malalaking project po ay may award na in the next coming week. Kaya naman po ngayon lang ma-award kasi masusi kami dun sa compliance. Yes. Wala po dun sa dagdag na amendment or insertion na kami ginamit ni piso. Wala po. Actually, ako po ay may confidential fund. Makikita po nila, wala rin po kaming ginamit yan. Si Yusek po nagsabi, sabi niya, Sec, advisean kita. Sundin natin yung NEP. Kasi yan ang galing sa palasyo. Yan yung programa ng gobyerno. Sinundan po namin ang NEP. Wala po kami, ulitin ko, as of kaninang umaga, bago tayo nag-usap, check ko rin po sa finance officer namin sa budget. Wala po kaming ginamit na amendment or insertion na tinatawag. Yung po bang insertion na yun, para klaruin natin, ito po ay para sa 2025 budget. Yung current budget na to, hindi yung budget na tinatalakay pa sa Senado, no? Hindi po yun, ano? Ay, wala po naman wala pa namang yes, yun po, kinaklaro ko lang po yun para lang kasi baka yung mga kababayan natin ay nalilito dahil dumating kayo sa DICT first quarter of this year. Ibig sabihin, ang gumugulong ng budget nun ay 2025 budget, budget na tinalakay at inaprubahan the previous year, meaning noong 2024. Is that right, Secretary? Tama po yan. Tama po yun. So, yun yung sinasabi nyong inabutan nyo na. Yung pong 3.3 billion na hindi nyo namang ginamit, sabi nyo, wala kayong ginalaw, para saan po yun? Anong allocation? Saan po allocated yun? At sino ba nag-insert nun, sir? Yung sino nag-insert, galing yun sa mga mambabatas. Yung pinakamalaking chunk po noon, ay paggawa ng data center. Kailangan naman po talaga natin ng data center. Opo. Tapos yung mga ibang component, nagkaroon ng distribution sa mga region. So yung mga region, may mga dagdag din yun. So pag tinignan mo naman, maayos naman yung yung popondohan, yung project na pinaglaanan. Opo. Project. Oo. Kami naman, kaya naman hindi namin ginamit, hindi sa dahil may nakita kaming kalokohan o defekto, kasi sinabi nga namin, i-prioritize mo muna yung NEP. Kasi yung NEP, yan po yung, alam nyo naman, yung NEP is budget natin sa eksekutibo. Yan muna ang execute natin. Kasi gagamit tayo ng dagdag, hindi pa natin natatapos yung talagang na program sa atin. Mahirap man. Yun ho bang insertion may kinalaman dun sa free public wifi? Ay, wala po. Yung ito po, explain ko po yung free public wifi po, no. Yung free public wifi po, may isa rin pong pondong pinagkukunan yan. Ang tinatawag yung Spectrum Users Fee. Yung Spectrum Users Fee, ito po yung kinukolekta ni NTC sa mga telco. At ang intention po ng paggamit ng Spectrum User Fee para po dun sa free internet for public places na free wifi. So, dyan po, nakakakuha ng pondo. Ano yung mga malalaking proyekto na pinuna dyan? Yung bayanihan SIM para sa mga gida. Tapos yung pinangako po natin na yung DepEd magiging 100% connected na. Yung dalawa pong yon galing yung po sa SUF. Pero hindi kailangan hindi napondohan ng galing sa insertion itong
project na ito na binabanggit nyo, bayanihan, tsaka yung... hindi po. Hindi po. Galing po yan sa special user fund po. Na pagka ginamit nyo po naman ng special user fund, may dalawang batas na specific dyan. Specific, yung free binabanggit yung internet in public places. Yung funding. Magkano to ang total budget doon, Sec? Yung fund po, kinukolekta over several years. Ang huling accounting dun sa fund na yan, may mga 22 billion pa eh. Malaki, 22 billion malaki pala yun. Nasa treasury ngayon. Opo, pero alam niyo po, hindi ko mo may 22 billion, kukuha lang kami ng kukuha. Kami, sinisigurado namin, pagka may project na kailangan pondohan ng SUF, dapat po ma-execute namin. Ang problema nga, di ba, sa gobyerno, meron po kami tinatawag na budget utilization rate. Pag kumuha ka ng pondo at hindi mo ginamit ng within 80% or 90%, mape-penalize po kami. Kaya ako, disiplinado po ako dyan. Pagka mababa yung utilization ng kahit na anong organization sa amin, ang lagi ko sinasabi, bago ka kumuha ng budget, siguraduhin mo may implement mo. Nagagamit. So sa pagtatapos yes, tama. Sa taon na to, mga ilang percent ang magiging utilization ninyo rate? Pag lumabas na yung mga malalaking awards po, na makikita nyo naman sa website namin, tinatarget po namin above 90%. Wow, ayos. Kasi yan ang problema ng ibang mga government agencies, DOTR, DPWH, ang utilization rate ay napakababa. Kaya nga, naalala mo kung Bachero, yung paborito mong principal, si Senator Cynthia Villar dati. Principal. Sabi niya, hingi ng pera. Hindi niya naman ginagastos. Totoo nga naman. Parang ganun. Pero dapat sa tamang pagkagastos. Ngayon, masyado pong matindi tong aligasyon na to. Ito, kung saan-saan na nga dinala tong si Undersecretary Disagon Sinabing malapit daw si Disagon kay John Dumantay. Si John Dumantay ay malapit naman kay Sanwes. Si Sanwes ay malapit kay Saldico. Para bang, kapitbahay ka nung pisang buo nung nanay nung kaklase ko parang gano'n ang thing. Masyado na pong malayo yung kinalawit na to. Ang tanong, bakit ito ginagawa kay Yusek Disagon at sino ang may gawa nito? Tapatin nyo na po kami. Yung bakit po, mamili po tayo. Yung pong nawalan ng kita dun sa mga dating overpriced na ngayon tama-tama na yung presyo. Diba? Yun pong mga, alam nyo po si Yusek Disagon po yan, parang militar yan. Pag sinabi namin at nag-commit kami, magagawa ngayon yan, dapat magawa ngayon yan. Ibang klase yung baga sa kumpanya, yan ang magaling na COO. Ako po di ba, makikita nyo po ako, minsan, part of our job talaga is to do industry development. Umiikot po ako. Kaya po ako nakakaikot doon kasi siya naman, pinapatakbo niya yung day-to-day. And sa pagpapatakbo po ng day-to-day, hindi mo talaga may iwasan, may makakaaway ka. Yung second din is, sabi nyo nga, parang 6 degrees to Kevin Bacon kinukonek na kung saan. Sa akin po, ang pakiusap ko lang po, wag naman po dun sa tao at nagtatrabaho po yan ng maayos. Itong mga banat na ito ay dahil may mga nasagasaan kayo sa paglilinis dyan sa loob ng DICT. Ito nga po yung sabi sa akin nung misis ko. Bakit nga ba nung simula ka nagpunta dyan, nadami mo ng kaaway? May kaaway ka na sa illegal gambling. May kaaway ka na sa human trafficking. May kaaway ka pa sa lahat na po. Naging kaaway mo rin si Facebook. For a time. Kaibigan na kami. Magkaibigan na kami. Magkaibigan kami ni Boss Mark. Dati po may love-hate kami, pero ngayon love na huli kami. Nakikipag-ugnayan na siya sa amin. Si Yusek Almirol, dati binababag din kayo nun. Kumusta na ba kayo ngayon? Maayos naman siya. Kahapon lang magkasama kami. Kamakailang araw, nandun po kami sa budget. Nagtutulungan po kami para masigurado na yung eGov Super App ay magamit talaga ng lahat ng taong bayan. Tama. So, yung pong allegation
na mistulang de facto secretary si Yusek Disagon, ano pong response niyo doon? Ay, hindi naman po. Ang sa each organization, may kanya-kanyang roles po. Ako pa rin po ang secretary. Baga nga, the buck stops with me. Si Yusek naman, alam niya, she keeps to her lane. Siya po ang nakatutok sa mga key programs, lalo na pag apektado yung region. Tapos may mga magagaling din po kami mga Yusek na nakatutok sa cyber, nakatutok sa connectivity ng national broadband. May mga ano po yan, specific na function po yan. So ito po kanya-kanyang role. So ito pong issue na to, ang sinasabi nyo, kagagawan lang ba ito ng mga nasa loob or those who are within the organization ng DICT o yung mga kasama nila o kakonektado nila o katransaksyon nila sa labas? Na malalaki kasi mga proyekto mga mamahali na mga proyekto ng DICT Ay, pwede pong nagsama-sama na po sila. Kasi sa totoo, maniwala po kayo, yung nawala sa kanilang negosyo ay napakalaki po. Magkano po? Magkano po? Ay, ganito na lang ang ang system, no? Yung dating monthly expenditure mo sa isang free wifi sa isang lugar, nag-fluctuate ang presyo. Minsan 130,000 to 400,000 per month. Per month. Ay ngayon na ibaba namin sa below 25,000 per month. Ang laki nun Ang laki ng namenos ng gobyerno diyan, at ng taong bayan. Kaya nga kung hindi kayo Kaya marami nagagalit. Marami nagagalit sa inyo. May nagagalit. Alam niyo po, ito na, tatapatin ko na sa inyo. Ako naman ayaw kong makipag-away. Hindi ko po gawain yon. At saka pangalawa, move forward po ko. Tinitignan ko po kung ano yung pwedeng magagawa ngayon and bukas. Pero wala po akong magagawa kapag yung internal audit group namin may mga findings. Ako nga, nung pumasok ako, yung head po namin ng internal audit group, first time sila nakausap ng secretary. Ako naman nagulat. First time lang kayo nakausap ng secretary. Nung sinabihan ko sila ba na, alam nyo, gawin nyo yung trabaho nyo. Independent kayo. Hanapin nyo kung saan may problema. And saludo po ako sa kanila. Marami po silang na-i-guide sa akin na mga bagay na dapat ayusin. Yun po. Ganun talaga ganun lang po talaga trabaho natin. You cannot please everybody. Pero in the end, we serve at the pleasure of the President in the service of the Filipino po. Yun yung mandato natin Wala tayong magagawa. Kung hindi ka naman kasi may masasagasaan, ibig sabihin nun, natutulog ka sa trabaho. Kaya nga. At isa sa trabaho ninyo, Secretary, ay mabantayan ng mga Pilipino laban sa mga manloloko. Ayan. Sa cyber cyberspace. Sa cyberspace. Ang mga Pilipino daw paboritong lokohin na ma-scam dito sa Asia. Ito yung report ng Global Anti-Scam Alliance. Parang tayo daw ang ano ba to? Paboritong lokohin dahil merong makukuha sa atin o dahil mas tayo ang madaling lokohin? Hindi, dati po kasi talaga may mga security measures tayo na hindi in place. Yung paggamit ng 2G, 3G, kung ikaw po yung kriminal, nakita mo isang bahay, bukas na yung pinto, pupunta ka ba naman doon sa sarado? Yung 2G and 3G, bukas na bukas yung pinto. So, since natanggal po yan, nabawasan naman po. Yun ang maraming panloloko sa 2G, 3G. Tama po, kasi madaling ma-hack yun. Okay. Nabanggit niyo po yung Westeng at saka yung STL. Tama po kayo. Nahin na sila. Oo. Pero ito yung babala ko dun sa mga STL. Never ko po in-expect na mang-raid ako ng mga STL. Pero 3 months ago, nang raid po kami ng STL. Kasi kapag gumamit sila ng online gaming, matratrack na namin po kayo. Online gambling ng STL na illegal na gumamit sila ng payment platform na online, ay
matratrack po natin sila. Kaya, ganun ba? Suggestion Pero ko sa ang inyo, huwag kayong mag-online. ang STL ay legal, pero hindi sila pwedeng mag-online. Meron pong STL kasi na napaso na yung lisensya. Okay. Hindi nagbabay. And or may kasalanan, pinutol ni PAGCOR. Pag sila nag-operate at gumamit sila ng electronic payment, mahuhuli po namin sila. PCSO tong STL, PCSO. Ay, PCSO pala. Sorry, pasensya po. Baka singilin tayo ng PAGCOR. Sa report nitong GASA, 75% pa rin daw ng scamming ay through text. Ay, nako. Kaya nga, ang susunod na tatanggalin natin, yung OTP. Yung OTP po, nanggagaling sa text. So, si Smart po, nagsimula na rin tanggalin ng OTP. Ang mangyayari ngayon, pag meron kang transaction online, imbes na OTP ang kukunin mo, meron ka ng embedded security sa cellphone nila. So far po, si Smart pa lang ang nag-implement, rino-roll out nila. Mas maganda, telco, susunod na rin po. Mas maganda ba yung facial authentication? Sa akin, yung facial kasi ngayon may mga deepfake na eh. Ganun. Deepfake na. Kaya ako, ina-encourage ko yung retinal scan. Retinal scan. Mas maganda yun. Kasi kapag ka natutulog ka, tinapat ng misis mo yung cellphone, mabubuksan din eh. Pero kung ididilat ka ng misis, magigising ka. Retinal scan. Yun yung po pinaka-safe ngayon. Dapat lang gising ka. Dapat. Yun ang problema. Alam mo, sa bank transaction, online banking, di ba? OTP pa rin ang gamit ng marami sa atin, pero meron na meron na rin yung facial authentication. Pero maganda mata, retinal, iris. Maganda nga yung retinal. Yung meron isa, yung Google Authenticator, yung may mga number na lalabas na ganun. Safe ba yun, Sec? Maganda po yun. Yung mga tinatawag natin na dual factor authentication. Yes. Yung ang maganda pong ginagamit yun. Pero depende po kasi sa purpose. Kapag halimbawa, nagbayad ka sa isang lugar, tapos gusto nilang i-verify na ikaw yon, usually OTP pinadadala kasi mas mabilis. Ngayon, yung next year, sana, tinutulak ko yung mga telco, next year, dapat na yun, wala ka ng OTP. Yung cellphone na nila ang mag-authenticate. Hindi na dapat yung dati sinisisi natin yung consumer. Yung consumer, kasalanan mo. Yung nahack ka na. Yung video, yung huli, di ba? Pagsususpetsahan. Kinlink mo yung link. Ganon, sabi. Ikaw may kasalanan, sabi niya. Oo. Baguhin natin yung attitude na yun. Pag yung attitude natin, kakabahan yung mga consumer gumamit ng online payment. So, yun na nga una po, stage 1, tinanggal namin 2G, 3G. Stage 2, tatanggalin natin yung mga OTP para cellphone na ang mag-authenticate. And ito, saludo po ako sa mga telco natin. Yung deadline na binigay sa kanila para tanggalin ng 2G, 3G is up to next year pa. Pero nag-ano sila, sabi ko, huwag niyo naman pabutin ng deadline. Ito, tinatapos na nila this year. So wala nang 3G ngayon? Ano na ginagamit natin? Yung LTO na? Hindi. FDA. Actually, 4G, 5G na. Meron 4G. Pa rin may makikita 4G, pa rin kayong 2G, 3G. Pero yung dito po, 5G na lahat. 5G ang pinakamataas, pinakamalakas. 5G ang pinakamataas po. Si Globe naman, wala nang 3G, may konting 2G. Si Smart, konting 3G, tapos yung 2G sinisimulan na nilang i-phase out. Nadaig pa sila nandito. Oo, dito matindi. Wala kayong masabi. Pakanta-kanta na lang yung mga yun. Teka muna. Bago yung kantang Dito Ba? yung nitong nakakaraan na pinag-uusapan namin sa dito ni Kumbachero na itong ilang bangko, napasok mismo yung kanilang telecom at nagte-text ng pag tiningnan mo, yung text na natanggap mo, legit dahil galing mismo doon sa kanilang numero. Tama. Ano yan? Yan po yung mga tinatawag na IMSI catcher, yung nabanggit ko na dati sa programa. Gaano ka anong radius niyan? Gaano ka layo? Ay siguro, ano lang naman, maiksi lang yung mga 200 meters. Pero 200 meters radius yun. So, pagka tumabi ka sa kahera, kahera ng mall o kahera ng restaurant,
hagip na niya lahat ng mga cellphone na gumagamit ng online banking. Tama. So hindi yun nationwide na nakuha nung hacker yung telecom nung bangko at nagte-text siya using the number of the bank? Highly unlikely po. Although CNPC naman po chinecheck yan masusi Pero unlikely. Most probably IMSI catcher po. Kaya nga kasi naobserbahan ko, Sek, parang may lugar May lugar akong nadaanan na nung inaisip ko, nung sumunod na makatanggap ulit ako, doon din Doon din. Nasaan ka? Quezon Avenue. Quezon Avenue. Pagkalagpas ano ko oras ito? Pagkalagpas ko ng welcome. Sa may welcome. Oo, sa may welcome. Doon ako nakaka-receive ng text. Di ba, iimbestigahan na ni Secretary yan. Papacheck namin yan. May device po kami na nagde-detect kung may illegal frequency. Para na kayo talaga mga cyber police sa DICT. Secretary, maraming salamat po sa pagkakataon. Pasensya na, napahaba. Marami kaming mga items na gusto i-discuss. At higit sa lahat, happy birthday kay Stevie! Maraming salamat po. Good morning po sa inyo. Thank you. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng mga pangunahing balita, PBBM ibininyagang tangkang pamba-blackmail ng kampo ni Zaldico. Na-freeze, nari-arian ang mga sangkot sa flood control anomaly, umabot na sa halos 12 bilyong piso. First Lady Liza Marcos at kapatid isinangkot na rin ni Zaldico sa importasyon ng agri-products. Senator Jesus Escudero at kontraktor inabsuelto ng COMELEC sa 30 million pesos campaign donation. Bucor officer tiklo sa Shabu na itinago sa supot ng pandesal sa Bilibid. At mga nagtatrabaho sa information and communications industry, highest paid workers sa bansa. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Balita. Arestado ang isang babaeng corrections officer dahil sa pagpupuslit nito ng illegal na droga sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Tinukay ni Bucor Director Gregorio Katapang Jr. ang naturang opisyal na si Corrections Technical Officer 1 Melchora Wong. Ayon kay Katapang, nahulihan si Wong ng 2 pakete ng shabu na isinilid sa supot ng tinapay habang nagsasagawa ng inspeksyon sa Prison Gate 1 ng Maximum Security Compound kahapon. Pinakamalaki ang sinasahod ng mga manggagawa sa information and communication industry sa Pilipinas. Ito ang lumabas sa datos ng Philippine Statistics Authority matapos na mabatid na umaabot ang average monthly wage sa information and communication industry sa mahigit 43,000 pesos noong nakarang taon. Sinundan ito ng mga nasa industriya ng professional, scientific and technical activities na nasa 36,000 pesos. Pangatlo naman ang nasa electricity, gas, steam and air conditioning supply na may 35,000 pesos ang sinasahod. Samantalang nasa agriculture, forestry and fishing industry ay may monthly average wage rate na 14,600 pesos. Ayon kay Ateneo Economics Professor Leonardo Lanzona, mas mataas ang sahod sa ICT dahil specialized skills ang kailangan at kaunti ang mga manggagawa sa naturang industriya. Inabsuelto ng COMELEC si Senator Francis Cheese Escudero sa paglabag sa election law dahil 30 million pesos na campaign donation na kanyang tinanggap.
Ayon sa COMELEC resolution, walang nakitang paglabag ang Political Finance and Affairs Department sa donasyon ni Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development, sa kandidatura ni Escudero noong 2022. Ayon sa departamento, magkaiba ang legal na personalidad ni Lubiano at ng Centerways at wala daw basihan. Ano raw? Walang basihan para sabihin corporate funds ng kumpanya ang napunta sa kampanya ni Escudero. Inirekomenda rin ng COMELEC na tapusin ang investigasyon dahil ang dami pa nilang ginagawa. Tigil na yan. Dahil sa kawalan ng ebidensya, suporta sa reklamo. So, sa ngayon, dahil sa desisyon na yan ng COMELEC, lahat na ng kontraktor pwede na mag-donate. Yan. Pwede na mag-donate sa campaign sa campaign fund ng isang kandidato. Yun mismo. Pwede na. Yun na. Bali wala na yung batas na yun, yung patakaran nila. Wala na yun. Wala. Kaya pwede naman palang magkaiba naman pala yung may-ari at presidente ng kumpanya ng construction company ay iba doon sa construction company. Tama. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Yan po ang tinatawag na juridical entity. Ayan. Juridical entity. Yung daw juridical entity at saka yung tao mismo na may-ari ng kumpanya, magkaiba. Magkaiba. Ibang tao, ibang-iba. Ayun, yun ha. Ayun na yun. Galing. Anak ng baka. Ay, nako. Mga taga-COMELEC, alam nyo, Ano minsan believe kami sa inyo, pero no offense kay Senator Chis Escudero, ha. Pero hindi lang kay Senator Chis Escudero. Alam nyo, yung batas talagang depende lang kung gusto nyo ipatupad pabor kanino o kontra kanino Kaya nga anak ng bakang dalaga. Alisin na yung batas na yun. Tanggalin na yung batas na yan. Kalokohan lang yung batas na yan. Naglolokohan lang tayo sa batas-batas na yan. Talaga naman. Samantala, dinamay na rin ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico si First Lady Liza Araneta Marcos kaugnay sa kanyang mga pinasasabog na umano'y katiwalian sa pamahalaan. Sa panibagong video na inilabas ni Kong Zaldi, inakusahan nito ang unang ginang na mismong may hawak umano sa mga rice importers at sangkot sa anomalya sa importasyon ng sibuyas. Kwento nito, taong 2024 nang imungkahi niya kay dating House Speaker Martin Romualdez na magsasagawa ng investigasyon ukol sa mataas na presyo ng bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearing. Pero habang iniimbestigahan ito ng komite, bigla na lamang umano itong ipinahinto ni DA Secretary Francisco Chu Laurel matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Ito, ibinunyag ni Ko ang kaugnayan ng First Lady sa mataas na presyo ng sibuyas noong 2022 na sumirit ng 600 pesos kada kilo dahil sa muna'y kontrolado ng kapatid ng unang ginang ang importasyon ng sibuyas. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Liza Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pinakakasuhan ng kriminal at administratibo ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH sa tanggapan ng Ombudsman ang 8 kontratista. Kabilang dito sina dating Congressman Zaldico, Congressman Edwin Garjola, Congressman James Ang, Congressman Jerny Nisay, Congressman Agustina Pancho, Congressman Joseph Lara, sino pa? Congressman Francisco Matugas, at Congressman Bong Rivera. So tama nga si Pyra Lucas. Tama nga. Ito yung may driving range sa loob ng bakuran. Oo, tama. Sinabi ni ICI Chairman Andres Reyes na may kaugnayan ito sa 1,300 na kontrata sa gobyerno na naselyuhan ng mga nabanggit na contractors o kanilang pamilya na may construction firm mula 2016 hanggang 2024.
Ilan yan? 7? 8. 8. Kasama si Kong Saldi. Pero dati, ang nababanggit na mga contractors, ilan na yun? Mga dati nababanggit? Mga 60 plus net, mga batch by batch daw. Batch by batch. Mukhang marami. Ang sabi nga ni Boying Rimulya, mga 10% ng Congress eh. Oo. Mukhang... so kung 10% ng Congress, ang Congress ay 200... 300 plus. 300 plus na ba sila ngayon? Panginoon kong buhay ito. 399 na yata eh. Ang dami, ano? Yung Nako, marami pa yan. Nahagilap nila, 10%. Sabi niya, baka daw ma-disrupt yung trabaho ng Congress eh. Talaga, Sus Mario Josep, Samantala, humiling ang Makabayan Bloc sa Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan na mismo si Pangulong Bongbong Marcos matapos idawit ni dating Congressman Zaldico sa flood control scandal. Bukod kay PBBM, pinaimbestigahan din ng Makabayan Bloc ang 11 iba pang individual, kabilang sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Budget Secretary Amina Pangandaman at dating House Speaker Martin Romualdez. Personal na isinumite ni Congressman Antonio Tinio at Rene Luis Co at former Representative Emmy De Jesus ang kanilang kahilingan sa komisyon. Pagbibigay diin ni Tinio, hindi dapat palagpasin ng ICI ang seryosong akusasyon ni Co laban sa Pangulo, lalo pat ito ang kauna-unahang pagkakataon na may direktang nagturo sa Pangulo na sangkot umano sa katiwalian. Napakaseryosong aligasyon po nito, and for the first time, direktang tinuturo na po ang Pangulo na may direct involvement sa corruption na ito. Maraming mga ibang personahe na binanggit, kabilang si former Executive Secretary Bersamin, si former BBM Secretary Pangandaman, iba't ibang mga insect. Ang pinaka-recent na binanggit, Department of Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Si Representative Antonio Tinio. Tinangka umano ng kampo ni dating Congressman Zaldico na i-blackmail si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay PBBM, lumapit sa kanya ang isang abogado mula sa kampo ni Co para sabihin hindi na sila maglalabas ng video laban sa administrasyon kapalit ng hindi pagkansila sa pasaporte ni Co. Gayunman nanindigan si PBBM na hindi siya nakikipag-negotiate sa mga kriminal. Tinawag ng Pangulo na isang uri ng blackmail ang naging hakbang ng kampo ni Co at iginiit na walang makapipigil sa pagkansila sa pasaporte ng dating congressman. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Si Pangulong Bongbong Marcos. Itinanggi naman ng abogado ni Congressman Zaldico ang alegasyon na bina-blackmail ng kanilang kampo ang Marcos administration para hindi ituloy ang pagkansela sa pasaporte. Ayon kay Attorney Rui Rondain, wala siyang kinakausap na kahit na sino sa gobyerno upang makipagnegosasyon kapalit ng pagtigil sa pag-upload ng mga video ng mga expose ni Co. Gate pa niya, wala naman siyang kontrol sa paglalabas ng video ng dating kongresista. Una nang ibinulgar ni Pangulong Bongbong Marcos na bina-blackmail umano siya ng kampo ni Co, ngunit hindi niya ito papatulan dahil hindi siya nakikipagnegosasyon sa mga kriminal. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. May nanalo na sa Barangay Santo Niño, Marikina, Sherwin! Go, go, go! Yes, Katonin, ka Jerry, dito nga sa napakaaliwalas na Barangay Santo Niño, Marikina, makikita mo na sing-aliwalas na mukha nyong dalawa, yung kaliwasan, anyang lungsod na ito. At pinakamaliwalas ang mukha ngayong umaga, walang iba kundi ang ating winner. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Anthony, Sir Jerry. Good morning. Morning.
Gerald po. Gerald. Si Kuya Gerald na palagi nakatune in sa DZRH. Yung kanilang radyo. Kumusta na ba partner, kumusta na ba sila ni Julia? Wala na? Sa okay ni Julia pa rin. Okay pa rin po. Okay pa rin. Steady pa rin. Steady. Ayos naman pa. Kala ko wala na. So, kung lang pala yun, may pelikula lang pala, kaya sabi wala na. Oo. Yun naman pala. Publicity lang. Publicity. Ayos. Thank you, Gerald. Dahil artistahin si Gerald at mahilig siya makinig sa DZRH, ito meron ka 1,000 pesos. Yay! At syempre, para makuha yung ating mini component. Ngayong napakahaba niyo kasi mag-mini component dalawa. Ano ang ating word of the day? Paos. Yan, paos. Yun, nadali. Dahil nakuha mo ang ating word of the day, meron kang mini component. At syempre, meron ka pang DZRH t-shirt. Mga dancer, lumalambot na. Pinakuluan niyang kagabi. Kaya pala. Pinakuluan niyang kagabi. Tapos meron ka pang DZRH, siksik-liglig umaapaw na grocery basket natin sa atin na DZRH at sa ACS. Sino ba yung mga dancers mo na yan, Sherwin? Yan si B1 at si B2. Mga dati silang saging. Mga dati silang saging sa Cartoon Channel na nawalan na ng trabaho. Kaya sinama na natin dito sa ating segment. Congratulations, Kuya Gerald. Thank you. Maraming salamat sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Laging tulutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod natin winner sa DZRH Pasko Panalo Promo Arch number 6. Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Ache Aya, Mr. Jalamtang Chityam Samgohun, 7:35 ng umaga. This time check is RH. Ay. Good morning. Magandang morning nga pala, kumbatsero. Kay BIR Commissioner Charlie Mendoza. Mukhang nakarating na rin kay BIR Commissioner Charlie Mendoza ang sinabi ni Senator J.V. Ejercito na may mga humahabol pa raw na ilang mga taga-BIR. Ano? Talaga? May mga humahabol. Last minute Last minute pa. Talaga naman. Talaga naman bakang-baka. Naku bukod pala dyan sa ano tawag doon, LOA tsaka MO ng BIR. Naku sayang, kala ko makakausap natin si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Dahil dyan sa Customs, meron din daw kumbatsero, may counterpart pala sa Customs yung ganyan. Ang tawag daw ay PCAG. Post Clearance Audit Group. At yan naman ang idinadaing ng mga may negosyong dumadaan dyan sa Customs. PCAG, Post Clearance Audit Group. Ayan, nako siguro. Meron ding LOA ang Bureau of Customs, kumbatsero. Meron din silang sariling LOA na sinuspend din agad ni Commissioner Ariel Nepomuceno nung dumating siya. So itong iba pa to. Post Clearance Audit Group. At saka hindi lang ito ang ginagamit ng ilang tiwaling customs officials sa pangaharas. Nako. Sa mga importer. Nako. Ayan, may mga nagsusumbong na rin, ha? Kuya Elmer nga, okay ba tayo dyan? Oy, bukas huwag kang mawawala. Baka mawala ka, Kuya Elmer. Kuya Elmer, magandang morning. Jotel Viray, tsaka kay Ma'am Jaika Dalupan. Ano ba siya ni Coach Baby Dalupan noong araw? Anak siya. Anak. Oy, baka kailangan niyo nang palitan yung bubong na inyong mga bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na. Susunod. Dito po. Sino tong actress, Ate Lani Pabian? Sino tong actress na happy sa kanyang bagong love life? Buntis daw sa kanyang non-showbiz boyfriend.
Inom naman itong bata na to. Kadaling buntis nakabuo, no? Kaagad. Ayan, at isa pang mukhang artista, si Attorney Assistant Commissioner Jet Maronilla. Ayan, tama-tama. Mukhang artista. Mahuhulaan mo ba to, Ascom? Sino tong actress na happy daw sa kanyang bagong love life? Buntis daw sa kanyang non-showbiz boyfriend. Ayan. Mahulaan kaya ni Kapopoy Tarok ito. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Jerry Bach at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. This point king, ha? Magaling sa basketball to, kumbachero. Ganun ba? 3-point shooter ba? Siyempre. Pero magaling din pumasa. Hindi katulad ng isang kakilala ko, Buakaw. Si Assistant Commissioner Vincent Philip Maronilla. Ascom, magandang morning. Si Katunying po, saka si Ka Jerry. Ay, ano nangyari? Naputol. Sayang naman, Ganda pa ng pag-intro natin, Babalikan natin si Ascom Het. Mamaya na si Jet. RH number. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. May mga nagre-reklamo daw, kumbachero, na mga dealers at importers ng mga mamahaling kotse. Dahil dumaan naman na daw sila sa customs, nagbayad ng taxes and duties, na irehistro ang mga imported luxury vehicles sa LTO dahil may mga dokumento. Mga dealers yan, Mga dealers. At tapos ngayon sila ay hinahabol. May nagmamaneho nung nakabili. Nagmamaneho nung biglang haharangin ng LTO. Luxury, may problema ka sa papel. Ganun daw, sila na raw ngayon ang kahit matagal lang naibente sa sakihan, sila ngayon ay nababalikan. Ano yan, napagkakamalang kontraktor? Siguro, dahil mukhang ganun ang direksyon ni LTO Chief Marcos Lacanilaw, kumbachero. Nasimulan kay Diskaya. Kausapin nga natin si Assistant Commissioner Vincent Philip Maronilla ng Customs sa Ascom. Magandang morning! Si Katunying po at si Ka Jerry. Good morning po, Katunying, Ka Jerry, good morning po. Narinig nyo naman yung at nabasa yung ganong position paper ng mga dealers. Ano po ba sagot ng customs doon? Sir, yung mga legitimate dealers po, hindi pa namin nakakausap, no? Pero I presume hindi naman po siguro ito yung mga miyembro ng AVID at CAMPI at ibang mga legitimate dealer associations. Kasi po, wala naman pong pagdating po sa kanila, yung kanilang mga binibenta, agad-agad naman pong ina-announce ng Bureau of Customs. And I think pati naman po si Assistant Secretary Lacanilaw na hindi ho namin sinisilip, no? Lalo na paggaling po ng mga dealers. Perfect example po dyan yung sinurrender ni Engineer Bryce Hernandez, no? Na nasa ICI. Yun ho nabili niya sa legitimate dealer dito ng brand na yon, no, ng kotse. At nakita niya naman hindi na sinurrender sa Bureau of Customs. Kasi yung unang posisyon namin doon, sinabi namin sa ICI na ito abili sa legitimate dealer dito, yung authorized dealer dito. And sa aming pagsusuri, pag ganyan, pinagbabayaran naman po yung tamang buwis niya, no. I think yung mga nagrereklamo ngayon, sir, sino po sila? Hindi sila mga legit? Dealers po sila, no? Pero sila po yung dealer ng mga brands na to in the gray market. Doon po kami usually nakakuha ng problema. At sa pagsusuri din po namin ng mga dokumento, madalas po sila din talaga yung may diferensya pagdating sa mga papeles na nagpapatunay na dumaan sila sa tamang proseso ng Bureau of Customs. Paano problema sa papeles, Ascom? Kung dumaan sa customs, hindi naman wala naman ibang dadaanan yung mga imported vehicles na yun. Customs din naman talaga.
At paanong narirehistro na kumpleto sila ng papeles? Kung may problema yung kung may papeles. problema. Yun nga gusto namin linawin sa kanila kapag kasi pag kumpleto naman ho ng papeles, nire-review lang naman ho ng Bureau of Customs yan. Tapos titinan po kung may diferensya sa pagbabayad ng buwis. Yun po, no? We give them a demand letter or some time, no? Notice para sabihin na may pagkukulang po dun sa unang assessment na ginawa sa kanila. Sa ilalim naman po ng batas, may 3 taon po kasi ang Bureau of Customs para i-adjust ang mga valuation na yan, no? Siguro po ang mas madalas na issue, no, na hinuhuli ng LTO at na-verify namin. Ito pong problema na wala po kaming ini-issue certificate of payment, pero narirehistro. Paano yun? Nakipag-deal sila sa mga salbahe na broker, ganon? O mga taga-customs? O hindi naman talaga? Paano nangyari yun? Hindi na po namin alam kung may kinalaman din yung mga brokers na nakikipag-deal sa amin, no? In fact, under investigation din po namin yung scheme na yan, no? Kung meron pong kasabwat sa Bureau of Customs. We're pretty sure pwedeng meron. Ang problema lang namin, nahihirapan ho kasi kaming magkaroon ng audit trail doon sa paggamit ng system namin para mag-transmit ng maaaring peking certificate of payment, which doon sa pakikipag-ugnayan namin sa LTO, parang ganun yung nangyayari. Kasi sa record ho namin, wala talaga kaming makita mga certificate of payments itong mga poaching to. Pero sa record naman ni LTO, may lumalabas sa kanilang may certificate of payment. Saan kaya ang sige po, go ahead po. Either po? Either pineke po yan or may kasabwat dito na wala na masyadong magaling at hindi nakapaglagay ng audit trail. Kaya nga po ang ginagawa ngayon ni Commissioner Nepomuceno, binabago namin yung system na magkakaroon ka ng one-time password na hindi na yung regular password na nananakaw at maaaring manipulate. No? So, kumbaga, paggagamit po yung mga tauhan namin ng mga sensitive systems sa tulad ng ganyan, doon sa oras ng paggamit mo, saka ka lang makakuha ng unique password. No? Para may audit trail po kami pagdating dyan sa paggamit ng mga sistema. So, ang kanila po kasing katwiran ay nagbabayad yung dealer ng duties and taxes based on the assessment ng accredited brokers. Ang kanila daw pong assumption, tama yung assessment na yon at compliant sa customs rules. Pero kaya nga nare-rehistro yung mga sasakyan at nakakakuha ng ORCR. Pero ang sinasabi ninyo, in between, along the line, may ano ba ito? Sindikato ba yun? Mga may nagsasabwatan ba from customs and LTO? Oo, ganon. Yun ho under investigation. Kung napansin niyo ho, nagkaroon po din ho ng paggalaw ng mga tauhan niya, si Assistant Secretary Lacanilao, no. I think that's in line also with looking into itong mga issues na to, no. Kasi nga yung iba ang to be fair with Assistant Secretary Lacanilao, ang ina-apprehend lang naman niya yung mga lagi walang plaka. Na pangit daw po kasing may plaka yung alam mo Ferrari. naman, Ferrari, Ascom, tapos lalagyan mo ng plaka. Ang pangit naman nun. Yun nga ang pangit pa rin, di ba? Ayaw na naman sila yung kotse na. So, pag nadali ni Asik lang nila, wala palang pinagbayaran sa amin. Ayun, Nadali. Nangyayari, na-verify. Pero unfair din sa nakabili ng from legitimate car dealer. Legitimate din naman. Although hindi yun yung mga members ng kampi, mga gano'n. Nakabili ng gano'n. So i-assume mo na dumaan sa tamang proseso yun, tapos ikaw naman na nagbayad, tapos mamanuhuhin mo ngayon yung Ferrari mo. Kaya kami ni Kumbatsero, Ascom, ayaw na namin... yung Cherry Tigo, ayaw na namin ng Ferrari. Cherry Tigo ang maganda. Cherry Tigo lang Cherry kami. Tigo, yung luxury edition. Ayun, luxury na yun. Oo, mas maganda po yun talaga. Naiintindihan ho namin yung mga tawag natin dyan, buyers in good faith, no? Kaya nga po kung
sa discovery namin wala naman fraud na nangyari, pinapayagan po namin even yung buyer in good faith na siya na lang mag-rectify nung mali. Of course, nakakasama din ng loob yun kasi wala naman siya kinalaman doon. All the while, nag-rely siya doon sa ORCR na nagbenta sa kanya, na binigay sa kanya. Nung nagbenta, na mukha naman legit. Ang maganda naman sa gantong naging sitwasyon, nakakadinig na po kami ngayon na kapag usually po luxury tas imported, mukha naman po na-educate na natin yung ating mga kababayan kasi ang dami namin inquiries din, nabibili kami ng gantong kotse galing sa gantong dealer, pwede ho bang paki-verify itong certificate of payment na itong reason na to, pakitingnan kung meron pong certificate of payment na kaakibat. So may mga ganun na pong increase. I think yun ho dapat yung mangyari, ma-educate natin yung ating mga kababayan na kapag ganyan luxury, hindi nyo nabili sa Avid and Campi, hindi naman sa nagdi-discriminate tayo sa mga kaibigan nating nagne-negosyo din sa gray market, which is yung iba naman po talaga maayos din kanila yung... Gaano po ba kalaki ang diferensya ng presyo? Halimbawa po, apples to apples po tayo. Halimbawa ano tawag na Lamborghini, yung may tatlong kahilingan, Lamborghini. Genie. Tapos ang nagbenta dealer, sabi mo gray market. Tapos yung member ng Avid sa Campi, kung gaano kalaki po ang diferensya? 10 million kay Campi member. Sa gray area, mga magkano po yan normally, Ascom? Yung mura po kasi niya na kukuha niya, kung antay naman po kasi yung valuation namin dyan, sa amin. Ngayon, kung hindi po sila kasi kung hindi po kami nag-issue ng certificate of payment, ibig sabihin kailangan pa pong i-adjust. Hinintay namin yung adjustment ng BIR sa kanilang excise taxes. So hindi pa rin sa palang po nun, substantial na po yun. Maaring yung aming computation is short by a few millions. Isipin nyo, yung a few millions na yun na hindi nila i-adjust because hindi nila na-clear yung atrig nila sa BIR, magiging advantage nila. Pangalawa po, again, syempre po yung mga dealers, legitimate dealers natin, nag-i-invest po yan ng malalaking malalaking mga showrooms. At saka po, yung meron kong kota yan, sa parts at pagdating sa mga number ng sasakyan, na kailangan nilang i-orderin at maibenta. So lahat po yan, Katunying, Jerry, nagpa-factor in sa pricing. Sa presyo, Okay. Mga items at all. Siyempre sabihin ng mga legitimate dealers natin na talaga mas mataas ang magiging presyo nila. Dahil number one, yung compliance naman nila is mataas. Number two, meron sila mga investments talaga na malalaki. Opo. Dinadala sa atin. Last na lang po, alas 8 na pala. ang bilis natin mag-uusap. Ascom, kung pupursyantuhan po natin sa mga luxury cars na to, luxury vehicles, ilang percent po ba ang gray market at ilan po yung mga binabanggit nyo na gray dealers at yung mga dealers na member po ng Avid at Campi? Pagdating po sa yung dalawa pong kategorya pag sa yung luxury vehicles lang tingin ho namin mas madami pa rin naman talaga sa legitimate dealers na portion na kumukuha. Nagkakatalo ho yan doon sa tinatawag natin ultra luxury segment. Iba ko kasi yung variant noon, mas naghahanap ng tipid ng konti yung mga kababayan natin. Pagdating ho sa segment na yun, either pumapantay o minsan nakakalamang pa yung gray market. Ganun katindi, Anyway, ihabol ko lang sa yung concern ng ilang mga kaibigang mga negosyante, Ascom, yung kung sabi kung merong LOA ang BIR, meron namang PICAG ang Customs, Post Clearance Audit Group, na ginagamit sa pangaharas at sa corruption. Ano ba itong PICAG, Ascom? Ang PICAG nag-a-assure lang na meron ho kasi kaming 3 years to audit pag nailabas na. At hindi naman ho siguro magagamit yan for harassment kasi may proseso ho ring sinusunod yan, at malinaw ho yung guidelines yan. Ang guidelines ho yan ay based sa aming World Customs Organization guidelines on post-clearance audit. And kung meron man hong reklamo,
open naman po ang Bureau of Customs at madalas po namin ne-resolve kaagad yan. No? Hindi, may ano ho yan, no? Ang pagpili po ng i-audit at least on the customs end, no? Pagdating ho sa PICAG, risk-based ho yan na computer system. No? Lalagay ho namin yung parameter sa aming computer system, and yung computer system po ang naglalabas po ng sino yung mga candidates for audit. Madalas din po ang kadil ng PICAG dyan ay mga malalaking firms, no? Yun na nga, accounting firms tulad ng SGV, KPMG, sila who usually nagre-represent sa mga multinational companies natin. Of course, may mga reklamo din po, no? Na natatanggap kami pagdating dyan. Siguro, mostly kasi hindi nila naiintindihan yung proseso. Akala nila sobrang dami ng hinihinging dokumento, baka pangaharas na nga sa kanila yon. So, sa amin naman po nililinaw namin that if they comply, and meron kapag kukulang yung aming mga tao dyan sa ganyang proseso, ireklamo lang ho sa amin. No? At imbestigahan namin yan at nag-response po. Baka nga merong ilan dyan na enterprising, ginagamit yan na parang LOA ng BIR. Ano? Pero matagal na yan, Ascom. Ano? Matagal na ba itong PICAG? 2019 pa ho namin ginagamit ang sistema na. Okay. Ascom, thank you so much po. Thank you, Ascom. Salamat po, Ka Jerry, Ka Anthony. Thank you very much po. Si Assistant Commissioner Vincent Philip Maronilla. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Little ditty.